holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sangayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po gusto natin tinatanong, bumisita. ay, alam ko pong kaibigan niyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So kung pag-usap po yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo. Pero talagang, bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga kapatid, kung halimbawa nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Hindi po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although, to be honest, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representasyon po ng gold dyan halos 16.4 million dollars. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binebenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President, Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas, kumbaga, sinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3
centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon na i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Ngayon. But Mr. President, talagang aminado po tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan po natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% of our economy ay nasa government spending. So, ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So, balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig nyo sabihin, pagkaraan naman tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors? At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang? Hindi naman Senator Marcoleta. Ano ito, confidence building? It will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa po natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala hong kumpiyansang babalik. So, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Po si BP Sara po, sinabi po na asal adik si BBM. Grabe naman BP Sara. Wag naman ganyan BP Sara. Masyado mo naman pina-obvious ang ating mahal na president. Asal adik daw po ang ating mahal na presidente at syempre pa po si Congressman Pulong Duterte naman po ay binanatan, no? Ito pong 50 billion insertion nito na tinatawag niyang si Charis. Sino si Charis? Alam niyo na. Alam niyo na, may ideya na kayo kung sino po si Charis. Pero bago po natin pag-usapan 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, no? Habang naghihintay pa po tayo ng pumapasok, ito po yung mga nakuha natin ng mga picture mula po rito sa Facebook page nito ni Congressman Pulong Duterte. Ika nga ay huliman, pero magaling ay naihahabol din. Natatandaan nyo po, kamakailan lang, ito pong tropa po ni Mayor Magalong ay nagtiyaga pong naghanap ng gagamba. Naghanap po ng gagamba dyan sa Davao City, sa mga kabundukan ng Davao City. At nagpipilit din po sila na makahanap po ng tinatawag nating mga kapalpakan ng flood control project dyan sa Davao City. Kaya nga po, nagtataka tayo, halos wala po silang makita dito sa Davao City sa kanilang pagtsatsaga, sangkatutak naman po sa ibang lugar, no? Kaya napapahiya po yung mga tao na to dahil ang hamon nga natin sa kanila, bakit pagkatapos nilang galugarin ang Davao City, ay wala man lang tayong narinig. Ito po, mahilig po to, no? Isa lang po ang hulmahan nito ni Mayor Magalong at saka nito ni Ping Lacson. Mahihilig po sila sa tinatawag nating mahilig po yung mga yan sa press conference.
Pero hindi po nagpa-press conference itong si Mayor Magalong. Nakakapagtaka. Dahil alam nyo na kung bakit. Kung bakit po hindi po nakapag-press conference. Wala pong maituturo si Mayor Magalong. Wala pong maituturo nakapalpakan. Yan po ang problema no. Wala pong palpak. Dito po sa sinuri nila, nakailan na po silang punta. Pabalik-balik po sila sa Davao City, wala pa rin pong nakikitang mga kapalpakan sa flood control at ano paman, no? Okay. Samantalang sa ibang lugar, lalong-lalo na po sa Ilocos, sinabi po ni Singson, sangkatutak, sandamakmak po ang mga ghost project at saka ang mga substandard. Substandard project. Ang tanong, bakit wala pong pumupunta sa Ilocos Norte para po ipakita o alamin kung mayroon nga ba talagang mga ghost project katulad ng sinasabi ni Singson or mga substandard. Yan po ang problema natin, no? Bakit ayaw nyo pong ilantad? Kaya kami na po. Kami man na po ang maglalantad. Madali naman tayong kausap Ayaw nyong ilantad. Yung mga palpak na project dyan, kami na po. Dito po sa programa natin. Teka lang At inihanda ko rin tong ating toktik. Okay, ito po ay nakuha natin. Itong mga picture po na to, nakuha po natin to sa Facebook page. May mga nagpadala raw po kay Congressman Pulong Duterte. Ito pong nakikita natin ngayon, ito po ang Bolo River mula po sa Bacil, Ilocos Norte. Yan po, wasak agad. Yan po mga proyekto dyan sa Ilocos Norte. Mga flood control project nila. Okay. Ito naman po ay sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ayan po. Ganyan po ang mga flood control project sa Pagudpud. Ito naman po ay Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte pa rin. Ayan. Ang susunod naman po ay sa Barangay Tagulburo, Ilocos Norte. Yan po, no, mga wasak agad ng mga dike, mga flood control. Kitang-kita po natin. Habang nagpaparami tayo, papakita po natin yung mga flood control sa Ilocos. Ito naman po ay Barangay Poblasyon, Pasukin, Ilocos Norte, Barangay Poblasyon 1. Yan. Ito naman po ang flood control sa Padasan River, Barangay Gabu, Lawag City. Iyan. Kitang-kita nyo naman po kung gagano po katitibay. Mukhang nahanginan lang kung charis, mukhang nahanginan lang. Wala pala mga bakal, kaya pala madaling masira yan. Barangay Cavite, Lawag City, Ilocos Norte. Ayan. Ito po, napakarami. Ni isa po, wala po niyan sa Davao City na ganyan. Kung revetment, ano yan? Revetment along Bolo River, Barangay Poblasyon, Ilocos Norte. Ayan. Pucha, grabe. Parang ano lang to, parang bahay lang. Ito naman po ang flood control structure along Padacan River, US, Sarat, Left Bank, San Marcos, Sarat, Ilocos Norte. Ayan. Kitang-kita nyo po yung... May nakita ba kayo Magalong yan sa Davao City? At wala na po. Iba na pala to, ICI na. Yan po pinapakita lang po natin, ganyan po kagagaling ang mga taga Ilocos Norte. Lalong-lalo na po ang kanila pong congressman. At dyan din po ang bahay po o ang panunuluyan ng ating Pangulo bukod po sa Malacanang. Ay dyan po sila nakatira sa Ilocos Norte. Imagine niyo, ang panawagan lang po natin kay Mayor Magalong. Mayor Magalong, di hamak po na mas malapit po yan, no? Di hamak na mas malapit po itong Ilocos Norte. Kaysa po sa malapit po sa Baguio City, kaysa sa Davao City. Baka gusto niyo naman pasyalan yan, Mayor. mukhang naghahanap kayo ng gagamba, no? Mukha po kayo naghahanap ng gagamba diyan po sa
Davao City. Dito po marami po kayong makikita sa Ilocos Norte. Lumalayo pa po kayo. Wag na kayong masyadong lumayo rin mismo diyan sa Baguio City. Malapit lang po yung mga papasok po ng Baguio City. Napakadalas po ng mga hindi po napipigilan na landslide diyan. Akala lang namin hinahayaan lang, yung pala meron po palang ano. May meron po palang tinatawag nating mga netting, rock netting na binabudgetan pero wala pong nasasalo. Diyan po sa papasok sa Baguio City, Mayor Magalong, hindi ka nalalayo. Yan po ang imbestigahan ninyo. Hindi po yung pumupunta kayo kung saan-saan. Ang lalayo po. Mas malapit po sa inyo yung Ilocos Norte, at mas malapit sa inyo yung Baguio City. Tagariyan na kayo mismo. Hindi nyo pa maimbestigahan yung mga rock netting. Alam nyo po, kada po umuulan, kada po may bagyo na tinamaan po ang Baguio City, lagi pong may landslide dyan. Lumayo pa si Mayor Magalong. Ang buong akala natin, walang mga budget yan. Yung pala may budget pala, Mayor Magalong. Bakit lumalayo ka pa? Ang layo ng Davao, sasakay ka pa ng eroplano. Pag nahulog ka dyan sa Davao City, makikita mo na yung landslide dyan sa inyo. No? Kung ano-ano iniimbestigahan mo, Mayor. Nakakahiya sa constituents natin. Okay, itama lang po natin yung mga nagbubunyi. Yung mga nagbubunyi po, tama po na DDS. Alam natin, DDS po yung yung binanatan na barangay captain. Pero ang hindi po tama sa pinalalabas po ng mga katunggali po natin, lalong-lalo na itong mga dilawan, mga loyalista at mga natutuwa pong mga makabayan black. Eto po, ang sabi po nila, akala ko ba sa Davao City ay mayroong pinakatahimik, no, sa Southeast Asia. Davao City raw, pinakatahimik. Bakit binabaril ang mga barangay captain? Sa mga hindi po nakakaunawa, yung Davao del Sur po, na pinanyarihan ng krimen, ay isang probinsya. May kawawa naman kasi kayo nung nag-aaral kayo ng nung nag-aaral po kayo ng ano ba tawag? Pinag-aaral kayo ng mga sibika, kultura. Ano ba tawag diyan? Topografiya, geografiya, 'yon. Pinag-aaralan nyo geografiya ng Pilipinas. Tinuturo po 'yan. 'Di ba? Iba po ang syudad, iba po ang lalawigan. Para lang po sa impormasyon ng mga hindi nakakaalam, basta Davao, akala nila Davao City. Marami pong probinsya ng Davao. At iba po yung city naman. Iba po yung lungsod, iba po yung lalawigan. Ito po ay naganap sa Digos, lalawigan ng Davao del Sur. Hindi po yan Davao City. So, ano ang pinamumunuan ni Baste? At yung kung saan po nanalo si Tatay Digong, Davao City po yun. Kasi yung mga engot to mga to, tapos babanatan na naman. Akala ko ba tahimik sa Davao City? Ano na mga Duterte, nagbabari lang pala diyan. Kayong mga kayong mga engot.